Tama ho ba? Clarong Maranan. No? Narito po sa himpilan ang Pangulo ng NIA Employees Union. Tama ba? NIA Employees Association of the Philippines. Ayan. No? Si Mr. Vic Aron, magandang umaga po sa inyo, Mr. President. Magandang umaga, Kajari. Opo. At nandito rin po ang dalawang pangulo pala itong kasama natin ngayon. Pangulo naman ng National Confederation of Irrigators Association. Tama ho ba? Si Opo. Mr. Silver Bonto. Magandang umaga, Kajiri. Opo. Tama ho ba yung sinabi ko? Tama po. National Confederation of Irrigators Association. Pag sinabing irrigators, ano ho ba yun? Yun po ang stakeholder ng NIA. Yung po gumagamit ng patubig ng National Irrigation Administration. Ibig sabihin, mga magsasaka. Yes, mga magsasaka. May mga pag-aari o may mga ginagamit na mga palayan na dinadaluyan ng tubig. Opo. Ayun, okay. So, irrigators, may samahan pala kayo na ang mga magsasakang ganyan, ano? Opo, napakalawak po yan. Napakalaki yan. Oh, okay. So, si Mr. Silver Bonto po, ang Pangulo ng National Confederation of Irrigators Association at si Mr. Vic Aron, ang pangulo ng Employees Association ng NIA. Buong Pilipinas din po ito, Mr. Buong Pilipinas po yan. Buong Pilipinas, oo. Naku kayo nga muna, ikwento nyo nga muna sa amin ng maikli. Itong anniversary nyo yung dapat na masayang tagpo sa buhay ng mga empleyado ng... kayo muna, yung mga taga-NIA mismo muna. Hindi naging maganda dahil sa halip na pasayahin yung okasyon, nasabon pa kayo. Ano bang naging damdamin ng mga empleyado ng NIA? Tama po yun, Kajari. At talagang nagulat po kami sa buong NIA kasi nandun po lahat ng empleyado ng mga regional irrigation managers, andun po ang mga leaders namin, andun mga leaders ng mga magsasaka. Yung mga nagaling probinsya ho, galing po yun. lumuwas. Kasi kung tutuusin po yun po ang pinaka-birthday ng NIA kasi 50th anniversary at talagang Golden pala, no? Grand celebration talaga yan. Ngayon po, nung narinig po namin yung speech ng ating Pangulo, hindi naman po namin tinake yun as kundi tinake namin yun as a challenge. Yun, tama yun. Challenge po at pinag-aralan namin kung paano namin masusundan yung gusto niyang mangyari. Meron lang po kaming gustong linawin kasi doon po sa sinabing, kasi ang naging stress po ng Pangulo is from DBM release na 100% release at ang in-stress po niya sabi po niya 60% lang yung parang naging accomplishments. At kaya ho nagalit ang Pangulo Sabi, kayo nag-set ng sarili nyong target, hindi ninyo na-meet, hindi ninyo nakamit ang target ninyo. Sarili ninyong target. Alam po nyo, Kajeri, ang irigasyon ay nagtatrabaho lang in between croppings, no? Ang ibig pong sabihin, sa isang taon, kung 2 cropping seasons, ibig sabihin, aalagaan natin yung production side ng farmers at yung idle period ng production, doon po gumagawa ang mga taga-NIA. So, doon po sa napansin ng Pangulo na 60%, ang ibig lang pong sabihin nun, hindi ibig sabihin na 60% yung natapos na project, ibig sabihin yun ang nabayaran, at yung remaining po na 40% na hindi nabayaran, ay yung pwera po nun hindi naman po nawawala, kundi nandun pa rin po sa kabanyan ng NIA. Okay. At dahil continuing activity po ang ginagawa ng NIA, hindi ibig sabihin hindi matatapos yun. Teka ho muna, but hindi ho dahilan yung intercropping na sinasabi nyo, hindi pwedeng idahilan yan dahil alam naman din ng NIA na ganun lang talaga pwede magtrabaho ang NIA. So yung dahilan para hindi makamit ang target dahil dun sa intercropping o kaya dun sa sumisingit lang kayo sa pagtatanim ng mga magsasaka, hindi ho pwedeng ikatwiran yun, di ba? Tama po yun, pero meron pong marami pong dahilan at yan alam naman ng lahat ng mga magsasaka na kuminsan yung work atmosphere sa area ay hindi, ibig sabihin, hindi po talaga naka-ready. Katulad po na kapag dinalan tayo ng mga calamities, ito po ang mga dahilan. Tapos po, yung mga right-of-way problems na kailangan nating masolve muna. Kasi kakausapin natin ang mga magsasaka dyan. Ang nakita po kasi namin talaga ang naging stress po ng Pangulo is 2001 to 2012 ang kinuha niyang data. Kung titingnan po ninyo, nagselbi ang ating
ang Pangulo nating Aquino is 2010 hanggang 2012. At kitang-kita po rito sa loob ng panunungkulan ng ating Pangulo, na halos kasabay po niya si Engineer Nangel, na pumasok dito yung aming administrator, yung pong nagawa ng 2001 hanggang 2009, ay halos ginawa lang po namin sa loob ng 3 taon. Kasi kung titingnan po ninyo ang average accomplishments from 2001 to 2009, ito po yung time ng ating dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. At sa panunungkulan po ng ating Pangulong Aquino, yung 11.83% po na average per year ng 9 years ay ginawa lang po namin sa 3 years. Sa loob lang ng 3 taon. 3 taon, halos naging 300% Sa ilalim po. ng Aquino administration. Aquino administration at sa pamumuno po ng ating administrator Nangel. Pero hindi napansin ho yung part na yun. Pero balikan ko ho yung target. Hindi nga ho ba na-meet ng NIA ang target nito na self-imposed target? Sabi nga ng Pangulo ng NIA. Maaari pong totoo yun at doon sa self-imposed target. Pero ang gusto lang po namin linawin is parang yung perang na-release sa DBM ay parang nagastos na. Yun po ang gusto namin linawin. Yun ay kinagalit ng Pangulo. Na-release na ang budget. Ang budget ninyo, bakit hindi tapos yung mga project? Di ba't ang karaniwang sistema bago i-release ang budget, kailangan tapos yung project? Sige po. May mga kadahilanan nga po ron kasi kung ang area ay hindi workable,